Etong si Dan Fernandez, talagang Oo. ibigay po namin nyo sa amin itong ganitong reporting, Opo, ganito. pinasasabina yung mga dokumento Ano po kung kinalaman po ng paghahanap ninyo ng dokumento na usigin na naman po ninyo? Ang hinahanap lang po natin, paano natin ibababa ang presyo ng kuryente? Oo. Di ba? Sabi ko, doon po, yun ang ano eh. Nasaan po ka ako ang ano? Nasaan po ka ako yung representative ng Philippine Competition Commission? Oo. Ito po bang NGCP nakalalabag po sa batas ng competition sa ating bansa? Hindi po kasi. Wala tayo sa kakumpetensya kung sa di ba? Kaya, hindi kasi natural monopoly talaga ito eh. Nag-iisa lang talaga. Alam naman natin, natural monopoly. Opo. Kaya natural monopoly, wala pang gagawa, walang makakagawa ngayon. Kaya kapag ka natin tinanggal yan, ay mapupunta tayo sa dark ages, hindi ba? Tama po. Gusto nating mapunta sa dark ages, hindi ganun. DOE, sabi ko. DOE. Wala po ba kayong pagkukulang dito? Di ba? Yan po, yan ang dapat nating anuhin muna. Sumagot may mga sumagot. Si Stella Kimbo. Opo. Ano ba nga niya? Ba't may nagsasabing 10%? Ano ba yung ganito? Ano po yung... parang mas tama po yung 10%. Hindi, nakakatawa po yata yung 3%. Ay, nahalata ko na naman na talagang yung barkadahan talaga. Ano? Alam po ninyo ako, talagang 3%. Kasi po, sinasabi po niyang isa yung katabi ninyo, kaya nagiging 10%, sinasali po niya yung ancillary services. Ang bilang sa kanyang kabuguan. Ano? Kasi alam mo, ang barangay dyan, iba-iba yung kanilang classification. Totoo po. Depende sa ira mo at saka kung ano yung munisipyo nakakasakop sa'yo. Kung halimbawa, kung first class municipality ka dyan, medyo maganda-ganda ang kalagayan mo sa buhay. Di ba? Opo. Pero kapag kayo nandun na sa port at saka sa fifth class municipalities, tsaka karaniwan, nasa kalayuan ng rehiyon na ng ating bansa yun eh. Opo. Pagkatapos, pagka kasi fifth class o kaya fourth class, nandun din yung kaliitan ng ira na sinasabi na ngayon ay tinatawag na nata na. Nata? Oo. Yung tinatanggap na honorarium. Opo. Actually, hindi mo masasabing sahod yun dyan Nelson. Sapagkat ang konsepto kasi ng paglilingkod sa barangay ay nakasalig doon sa tinatawag na volunteerism Okay. Kaya hindi mo matatawag na salary o kaya wages o ganyan. Ano? Ayun, may mga barangay na actually 98% ng barangay ay gumagapang. Kung ang pag-uusapan natin ay local government code na nais sa batas noong pang 2001 ay para sa ikatatatag, para sa pagiging independent o self-reliant ng isang barangay. Siguro kung kinakapos sila, gaya ng pinakikita natin ngayon, at meron naman silang marami at malawak-lawak na lupa, ilusad din nila itong pinasimulan nyo na isang araw, yung tinatawag yung hapag. Diba, Kong? Nakita ko, tatanim kayo, may mga gulay, na mga pwede. Nahuli nyo pala kung nag-harvest ako ng repolyo At ito po, Kong, sa Quezon City ito, Hindi natin nakalain na merong ganito pala sa Quezon City. Meron. Yan ang tinatawag na hapag Opo. Halinang magtanim ng prutas at gulay. Yun ang hapag. Kaya pala hapag. Halinang magtanim ng prutas at gulay. Yan ay pinananagutan dyan sa barangay Holy Spirit. Opo. Talagang maraming maraming tanim. At yun nga ang katabing lupa dyan malit lang naman ang sukat. Opo. Pag-aari yata ng di ko alam kung napukor yata. Ganun ba? Ba't di nyo kakutamnan? Hindi amin kasi binabantayan ka niya ng 3 security guard. Isip-isipin mo kanya yung sweldo na security guard. Opo. Ay halos kinwenta nila Ganun Parang sa loob ng isang buwan, 250,000 yung 3 yata. Yun, Sabay ka, hindi kamahal na ng ginagasta ng gobyerno dyan, hindi naman napapakinabangan. Alam mo ka ako sa civil code, pagka nakabuyang-yang ang lupa. Lalo pag-aano ng gobyerno, opo. Pwedeng tamnan yan. Pwede pala. Yung mga idle lands,
Actually, mananagot nga yung, yung tao na hindi man lang niya binigyan ng pagpapahalaga yung lupa niya. Pwede mo tamnan yan, sabi ko. Ayun. Ayan, papunta ako dyan sa maraming repolyo tsaka lechugas. Meron pang Ay, ako na-imagine ko kung halimbawa sa buong Pilipinas, sabi na natin, yung out of 42 barangays, kalahati na lang nun, Lahat may ganyan. May ganyan? Oo. Malaki ba? Kamukha isang plot na kinuha namin ng petsay. Opo. In-estimate nung kasama ko, palagay mo ilang puno ng petsay yan. Opo. Sabi niya, sukat pong ito ko ang kanya, hindi po kukulangi sa 1,000 puno ito 1,000, aba? Oo. Isipin mo na lang dyan, isang maliit na pamilya, kakain na doon sa isang puno ng ng petsay. Meron ka lamang isang sardinas, isang lata ng maliit na sardinas. Yes. Isang maliit na lata ng sardinas. Opo. Igigisa mo lang yun kakain na yung pamilya mo Totoo po. O ilang, 1,000 yun, 1,000 puno ng petsay. Oho. No, di ba? Ay kung isang tali 5 piso, sabi na. Ano 5 piso? 10 piso isang na tali ba? ngayon. Oo. Pasensya na po. Hindi ako namamalik. Palibasa ikaw ay sufisyente ka kasi sa pera. Hindi mo naman pinapansin. Pero ako, bago ako, magkano po ba yung na yan? Kasi yaman kasi ako ni Enrile Kong. Alam mo naman tayo. Eto pong medyo lanta. Opo. O yan kanya, kunin mo ng 8. Bigay mo na lang akong 3. Lanta na yan Ayun na nga. Hinahabol ko na lang yung konting kasariwaan yan para lagyan ko ako ng sardinas. Bigay mo na sa akin. Opo. Ang kangkong ngayon, 20 ang tali Oo. 20 na tali, kangkong? Kangkong. Ang ibig sabihin nito, sinasabi ko sa inyo, mahigit, kasi 98% ang Oo, mahirap na barangay sa buong Pilipinas. O, di bali 42,000. yung nakaririwasa, kung 2%, di bali mahigit, parang 800 plus lang. Wala pang 1,000. O tama Wala, 800. Halimbawa, Barangay Forbes Park ka, Barangay Magallanes, Oho. Oho. Barangay Holy Spirit. Yan, Barangay Holy Spirit Oo. Barangay Yung Super Cup. Batasan. Balmosina pa rin nandyan. Oo. Barangay Commonwealth. Oho. Barangay Katiklan, Barangay White Plains, yung mga ganyan. Mga kumikitang barangay. Nakaririwasa yan. Kanina lang sa program ko, dito sa Quezon City, ang kanyang honorarium dyan, 37,500 pesos. Kapitan ng barangay po ito. Kapitan. Pwede na. Oho. Yung isa naman na sumagot, bandang parang Talisay, hindi ko alam kung Talisay, Batangas, 5,300. Sabi ko, Kapitan, Opo. sabi ko sa gabing ito, sa araw na ito, kako, ikaw ang pinakamahirap na kapitan. Sa ngayon lang, sa gabi, ang pinakamayaman naman kako ito. 37,000. Ang kinikita mong honorarium, ikapitong bahagi lang ng kanyang honorarium. Saan ka naman kailangan nating ayusin, sabi ko. Ayun. Yun ang gawain natin, kaya may programa ako doon. Ayun. Oho. Tapos tatakbo ako rito. Oho. Nahuli nga ako, isipin mo, sa dami ng umahabol pa. Anyway, Kong, at least ako, nakaka-inspire dito. Sana hindi lang Holy Spirit. Alam ko, marami nang gumagawa ng ganito, Kong. At Paano nyo nakuha yun? Sino yung meron tayong reporter doon, Kong, na... meron nga ako Opo. nakitang Net 25. Opo. In-interview nga kayo, Kong Meron tayong pati Si interview Erlo na sa inyo. Bringas. Oho. Kaso umuwi po na... At dyan din ako kumain. Ayun, Alam mo yung kinain namin dyan, nilagang okra, ganun po. nilagang talong. May alamang o bagoong? Bagoong na iginisa nilang napakasarap pagkatapos meron kaming tinapa. Oho. Oh. Ayos. Tsura ng lechon doon. Ako yung tinapa lang na yun, at saka yung mga ganung Mabuti pa lang. Ako ilang beses ako nakapunta dyan, hindi ako napakain ni Kapitan Balmosina, Kong. Dadaling kita rin. Biro lang, Kong. Magsawa ka sa pechay. Magsasawa ka sa repolyo at saka sa petse doon. Maniwala ka sa akin. Opo. Ay, nako. Anyway, Kong, ako po, sa kabuuan, sa puntong ito lang, sana po, hindi lang Holy Spirit. Alam ko marami din pong barangay na gumagawa niyan. Sana palaganapin pa sa part ng Department of Agriculture, mga sangay ng ating pamahalaan, sa DILG, yun yung kanilang Barangay Affairs Office. Malaking tulong po ito sa kakulangan ng pagkain ng bansa natin, Kong. Oo, tsaka meron pa kayong hindi nasisiyasat dyan. Alam mo, yung kanina meron ako na interview. Awardee siya sa kapayapaan sa kanyang barangay. Naisip ko tuloy. So payapa ang barangay mo. So makatwid ka ako sa isang buwan, wala man lang nagaway. Wala po. Pwede pong nangyayari po talaga. Minsan nagaway pero madali pong mapayapa. Nagsakasundo agad. So walang umaabot ka ako sa piskalya, wala ka akong umaabot sa korte.